So, Pastor Ronald, please come up here and preach the Word of God sa ating mga tao. Ako, nag-bless ka pa talaga sa akin. Manong lang tayo eh. Bishop po eh, Bishop. Okay, Pastor. Hello. Good morning to everyone. Bishop, Manong, maraming salamat po sa opportunity to be here for the first time. Since I was installed as a pastor of Pilgrim Bible Baptist Church, Narvacan, 2009. But before that, pakilala ko muna yung aking misis. Oo nga Kasama pala. ko po yung pinakamagandang asawa ko po. Si Sister Joyce Abayon. Yun po yung aking misis. Literally, she's from Baguio City. Sa taga Baguio po siya. Nagkakilala po kami sa Antipolo sa seminary. Nung panahon na mga Bible students pa po kami ni Pastor Cornita, as what Pastor Luis said a while ago. He is my senior pastor. Sabi ko nung last graduation ng Bible School, he is my mentor. At the same time, he is my tormentor in the ministry. Matindi po yung training namin sa Ilocos Sur. Hindi ko kami marunong magsalita ng Ilocano, pero ngayon marunong na po. Almost 16 years na po ako nagpapastor sa Ilocos Sur. At sa biyaya ng Panginoon ay pinagpapala naman po ang gawain. Alam nyo, basta gawain ng Diyos, pagpapalain talaga ho yan. Hindi na ho yan issue sa Panginoon. Ang issue na lang minsan siguro yung katapatan natin sa Diyos. Because God blesses faithfulness. So maraming salamat. Nakakilala kami ni Pastor Luis way back 2 years ago in Hosanna Bible Baptist Church, Bacara, Ilocos Norte, na it so happened na yung kaibigan niya na si Pastor Proby Cadilinya is my also good friend. So, tinutur niya kami dun sa kanilang bagong built na simbahan. Magkasabay kami na tinutur. Hindi ko alam na siya na pala si Pastor Luis. Halos nakaikot na kami sa church. And then, pagbaba namin, saka pa lang kami inintroduce ni Pastor Proby. Pinakilala niya na si Pastor Luis ay sa Pilgrim. Sabi ko, Pilgrim din ako eh. So, nagulat siya ngayon and we introduce each other. At sabi niya, ikaw yung matagal na naming hinahanap. Okay, sabi ko nga sa Bible School no Friday, iniisip ko, ano ba ako, prodigal son ba? O okay, so, but my principles in life is this. Ang prinsipyo ko sa buhay is we need to build more bridges, not burn. Kasi kapag tayo po ay nagbasag ng tulay, kapag umikot ka, dadaan ka doon, wala kang dadaanan kasi kagagawan mo rin. Binasag mo. So we need to gain more friends. Enemies will come, but we need to gain more friends in the ministry. At ako po, in behalf of my senior pastor, actually alam niya narito ako, hindi pwedeng hindi niya alam. Tinitimbre ko talaga sa kanya. Kaya sabi niya, uuwi din ba kayo pagkatapos? Sabi ko, balikan lang kami, pastor, kasi may mga kailangan na kaming asikasuhin sa church. Tapos, syempre, nagpahagi yung aking tatay. Sabi niya, sana may konting fellowship bago kayo umuwi. Sabi ko, sige po, mag-meet up tayo mamaya, magme-message po ako. So, hindi pwedeng hindi yon. So, kumbaga, dalawa po ang tatay ko sa ministry. Katulad po ng advice po sa akin ni Pastor Joey, sabi niya, hindi ka lugi kahit dalawa tatay mo. O, tatay mo si Pastor Peter, tatay mo rin si Pastor Luis. Pero sabi naman ni Pastor Luis, wag na tatay, kuya na lang. Manong. So, sa Ilocano, Manong yung kuya. So, siguro hindi naman kayo ma-offend kung tatawagin ko siyang Manong Luis. Okay lang ba sa inyo, church? If I call him Manong Luis, elder brother in the ministry, and I so thank God for him, na kung saan kahit gaano ka-struggling yung ministry, talagang nagpapatuloy po. Alam nyo, mahirap sumalo ng gawain. Sumalo din po ako 2009. Katulad po nung sinabi ni Pastor Luis kanina, ni Manong Luis, yung aming mother church sa Hawaii, for some reasons we do not know, na-dissolve yung church, nawala, nag-close. So meaning to say, wala kaming sending church. Na-dissolve yung mother church namin, hindi pa kami organized back then. We started the work way back 2003. Kasama po kami ng aming pastor, mga worker kami noong mga panahon na yon. So, my pastor decided, kasi kino-question po yung authenticity ng gawain namin sa Ilocos Sur. Napakarami po namin persecutors back then. We do not know. Ngayon, mga kaibigan ko na po sila lahat. Sabi ko nga, ang prinsipyo ko sa gawain, gusto ko maraming kaibigan. Yung kaaway, kahit hindi mo hanapin, nadyan lang yan eh.
Baka nga katabi mo pa eh. I'm not sure. Diba? So, sila yung mga the same persecutors namin back then is now my friends in the ministry. Kaibigan ko na sila sa gawain ng Panginoon. So, 2007, pumunta po yung aking senior pastor. Siguro marami sa inyo, alam nyo yung pangyayari na yon. Way back 2007, narito po ba kayo? Sino pang narito? Way back 2007. Marami. Siguro nasaksihan nyo yon. Pumunta yung aking senior pastor. Nagpa-adapt po kami sa Pilgrim. And then, after a year, 2008, na-organize po kami as Pilgrim Bible Baptist Church, Narvacan, Ilocos Sur. And then, the following year, 2009, ay na-turn over po sa amin ni Mrs. right after ng wedding namin sa Baguio, April. The following month, May, ay ako na po yung naging official na pastor ng church. Supposed to be nasa honeymoon stage kami, nasa struggling stage kami. Hindi honeymoon stage. Pagbaba namin, hindi honeymoon kung hindi hinarap namin yung mga tao. I remember, Manong Luis, the first time I stood on the pulpit as the official pastor, nagpipreach ako, napakatahimik ng crowd. Hindi ko alam kung naiintindihan ba nila yung sinasabi ko or what. Sabi ko sa isip ko, di na ako magpipreach ulit, ayoko na dito. Ang hirap naman magpastor na sinalumo yung gawain kasi yung mga tao, there will always be expectation and comparison. Hindi natin maiiwasan yan. Pero salamat dahil may asawa ko na on my side, always encouraging me. Kaya salamat po sa mga pastor's wife. Palakpakan nga natin si Ma'am Tiny. Where's Ma'am Tiny? Ayun po si Ma'am Tiny. Palakpakan natin si Ma'am Tiny, man. Alam niyo kung mahirap ang trabaho ng pastor, I think mahirap din ang trabaho ng pastor's wives. Para sa akin po, sila po yung shock absorber. Yung hindi namin masabi na galit sa inyo, sa kanila namin sinasabi. Kasi pag sinabi namin sa inyo, ma-offend kayo. Baka next Sunday, di na kayo mag-church. At least yung misis namin, nadyan pa rin yan. For better and for worse. Diba? Till death do us part. That's why, nagpapasalamat ako sa aking wife kasi she always encouraged me na sabi niya, kaya natin to pa. Tinatapik nga lang laging likod ko. Kaya mo yan. Kaya natin to by God's grace. So tuloy-tuloy lang kami. 2009, 2010, 2011. No? Pastor, ang ganong oras po ako dito? Anyway, may lunch naman po, no? Siguro hanggang alauna, okay lang ako dito. Ay, hindi, baka naman ho kayo ay magalit at hindi na tayo makabalik. Amen? So, 2009, 2010, nag-start kami mangupahan. Naka-4 na upa kami bago kami nakabili ng property. Yung property po ngayon ng ating gawain, kung kayo ay mapapadaan sa Narvacan, ito po ay nasa likod lang ng Narvacan, Jollibee Narvacan. Yung property po is 820 square meters, amounting to 4.5 million. Binili po yan ng church without any outside support. As I said last Friday, kung ang pag-uusapan po ay support sa ministry, hindi ako makarelate. Kasi hindi ako nakaranas that some local church supported me. But I thank God for this church. Siguro isang pagkakamali ko din yun na hindi ako kumonekta. No, kasi back then, I was a rookie pastor. Alam mo naman, pa nag-uumpisa nagpapastor, may mga immaturity pa yan, may mga decisions na impulsive decision, di mo pa alam kung ano yung mga ginagawa mo noon. But today, as I see myself, by God's grace, kahit papaano, for almost 16 years, ay nagmamature naman na ako sa pagpapastor ko. So kaya nagpapasalamat ako, nakilala ko na itong simbahan na to. 2 years ago, nag-meet kami ni Pastor Bing doon sa Batangas, doon sa campsite ng BMP. So ako yung lumapit kasi hindi niya na ako nakilala talaga. Lumapit ako, nagpakilala ako. Siguro inabot ako ng mga 15 minutes ng explanation. Bago niya na-recall, ikaw pala yun. Oo, sabi ko po, Pastor, worker pa ako that time, nag-a-assist ako sa aking pastor nung panahon na yun. Sabi ko, Pastor, maraming salamat na ginamit po kayo ng Panginoon. Nag-selfie kami actually, narito pa yung picture namin, siguro mamayang hapon, isesend ko doon, papakita ko sa inyo yung aming selfie ni Pastor Bing. Nagpapasalamat ako dahil ginamit ng Diyos ang church na to. That's why, church, your labor is not in vain. Just keep it up. Continue to support missions and missionaries, local man or foreign, because any single centavo you gave to the Lord's work are not in vain.
Wala pong sayang. Actually, sa church namin, hindi po gastos ang tawag namin sa lahat ng ginagawa namin sa simbahan. I call it investment. Kaya kapag kami may mga commitments, meron kami mga kailangan bilhin sa simbahan, ang mga members, ang tawag nila hindi gastos. We call it investment. Wala hong gasto sa gawain ng Diyos. All are just investments. Sabi ng Ecclesiastes, throw your bread on the waters and someday you will get it. Agsubli, sa Ilocano, nagpasa Ilocano tuloy ako, babalik uli sa inyo yung tinapay. Kumbaga sa kasabihan natin dito sa Tagalog, ang basurang itinapon mo, pag bumaha, babalik sa'yo. Pero sa prinsipyo ng Panginoon, lahat ng mga inimbest mo sa gawain ng Diyos, sooner someday, may enjoy mo yan dito until eternity. Amen? So kaya alam ko, marami sa inyo, you are so passionate and excited and you are so committed to support mission. Narito ako hindi para turuan kayo dahil alam nyo na. Narito ako para kahit papaano magbigay ng kaunting encouragement. Kasi halos naituro na sa inyo ni Pastor Bing. Di ba? Tapos, sumunod si Pastor Luis, talagang yung mga ideas niya, talaga namang napakaganda. So, sa isip ko, ano pa bang ituturo ko sa inyo? Alam nyo naman na. Sabi ko sa Panginoon, Lord, siguro encourage ko na lang sila. Kasi minsan nakakalimot tayo, no? There are times na yung mga natutunan natin, nakakalimutan natin. Ang problema, wala pa namang capsule and tablet sa kalimot. Although may memory tablet, scam yun Oo. Pero alam nyo, may gamot sa kalimot. Paalala. Just a simple reminders. Sunday ngayon dapat ang mga Kristiyano sa morning and then evening dapat nag-church. Amen? Can I have an amen to that? Kaya mamaya, lahat kayo narito uli. Wala mo na magmamamasyal, di ba? Wala mo na maglalaba. Di ba? So lahat tayo ay nasa ating mga simbahan. Okay, mag-alala, magpipreach ako, mabilis lang po ito. Gusto ko lang magbahagi ng mga karanasan sa ministry. Sabi ko nga yung property doon, binili ng church yun. Wala hong members na mayaman, and I thank God walang mayaman doon, pero meron lang pong mayaman sa pananampalataya. Alam mo, may members kami doon na ang kanilang source of income lang ay magsaka. Alam niyo naman ang pagsasaka, ito po ay seasonal lang po ito. At kapag kayo ay nagtanim, maghihintay kayo at least 3 to 4 months para mag-harvest. So, I mean to say, within the span of 3 to 4 months, wala silang source of income. Pero alam niyo, ang kanilang first fruits giving sa Panginoon, 90,000. Hindi po sila mayaman, pero ang first fruits offering nila sa Panginoon Diyos is 90,000. At yung po ay ibinibigay nila sa Panginoon. Kahit may mga times na nag-i-struggle sila, ibinibigay nila yon sa Diyos. Kasi alam nila, yun ay ipinramis nila sa Panginoon. Alam nyo, mula sa maliit na bahay, na halos nung binisitahan ko nga dati yung bahay nila doon, halos yung bubong nila nakabagsak na. Alam nyo, yung bahay nila ngayon, ang laki, saka ang laki ng lupa. At yung anak nilang panganay ay may business po na mushroom. Small-time CEO, nagkukultivate po sila, nagkukultured po sila ng oysters, mushroom. Alam nyo naman na mahal yung mushroom, ang kilo niya, di ba? So nagkukultured sila. Kaya yung malaking bahay nila, doon sa mga kwarto, instead na tao ang nakatira, mga mushroom nakasabit yan. Piniingatan nila yung mushroom na hindi mainitan. Kasi ang mushroom pag nainitan, hindi magbubunga yan. Mamamatay siya. So, mula sa simpleng buhay, unti-unti sila po ay inaangat ng Diyos. Inaangat ng Panginoon. No? Kaya naniniwala ko kung kayo po ay anak ng Diyos, iaangat kayo ng Diyos Kaya nga sa mga young people namin, nagagalit ako Sabi ko, napaka-advantage nyo dahil nasa inyo ang salita ng Diyos. Pag kayo isang araw, tumanda ng walang pinagkatandaan, sa akin lang ito sa akin lang. Nagagalit ako sa mga young people na sabi ko, ipapalo ko yung King James Version sa inyo Kasi hindi rin napakinabangan ng mga buhay ninyo. No? So, yan po nangyari, 2009, 10, 11, 12, and then, na-acquire po namin yung property, binayaran po namin yan for almost 3 years during pandemic. Alam naman natin, nag-pandemic po ng 2 years, binayaran namin yung property. Sa gitna ng pandemya, meron kaming black and white at doon sa pinirmahan namin na nakanotaryo, kapag hindi namin nasunod kung ano yung mga napag-usapan doon,
mapoporfit pati yung mga una namin mga binayad. Alam niyo, dami namin struggle sa gawain ng Diyos. Pero isa sa mga principles na tinatayuan ko ay walang ibang magpatuloy lang sa gawain kahit nasasaktan. Magpatuloy lang sa gawain kahit nahihirapan. Magpatuloy lang sa gawain kahit umiiyak most of the time. Because at the end of the day, as what the Bible says, your labor is not in vain in the Lord. So yung pong 820 square meters na yon ay supposed to be, nagpaplano na po kami ng 3-story building. Pero dahil may inimpress ang Panginoon, doon sa katabi namin property, ay inaalok po sa amin yung 540 square meters, katabi lang namin. Sabi ng mga kapitbahay, Pastor, kayo na po ang bumili para wala na tayong ibang kapitbahay dito. So sabi ko, magkano po ba yung property? Pastor, mura lang yan sa inyo, 7 million. Sabi ko, kung yan ay 7,000, ikakash namin yan, right there and there. 7 million, sa tapat niya, merong 2-story na old house. So, kasama po yun sa 7 million. At sabi nung isang aking men of the church, Pastor, natawagan ko yung may-ari, gusto kanya makausap bago siya bumalik ng States. At willing naman siya kung ano yung mga kasunduan na pwede. Sinabi ko naman, sabi nung aming isang men of the church, sinabi ko naman sa kanya, Pastor, na kung yung 7 million sa ngayon hindi namin kakayaning i-cash, pero kung gusto nyo, uhulog-hulugan namin, kakayanin namin. So, sabi naman niya, o sige, mag-uusap kami ng pastor mo. So, pagbalik ko, ay bibisitahan ko yung may-ari ng property para kung magkasundo kami sa hulugan, magpipirmahan na kami para kuhain namin yung another 540 square meters, kaduktong lang ng aming 820 square meters. By God's grace, kung ibibigay po ng Panginoon sa amin yon, mas marami ho tayong magagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi pa man kayo nakarating doon, but let me say, bahagi po kayo doon. You are part of that work in Narvacan, Ilocos Sur. Siguro mahirap isipin na paano kami naging part doon, Pastor. Party po kayo, whether you like it or yes. You are part of that local church. Hindi po ako naniniwala sa isang tao lang. Ang gawain ng Diyos, it is church. Ang Diyos ay kumukuha ng kaluwalhatian sa kanyang simbahan, hindi lang sa isang tao. Corporate ang trabaho natin. Kaya nga we are laborers together with Christ. That's why nagpapasalamat ako nung sinabihan ako ni Pastor Luis, punta ka dito. Sabi ko, I will grab the chance and the opportunity just to say thank you personally sa inyong investment sa gawain po ng Narvacan, Ilocos Sur. Palakpakan natin ang Panginoon sa part na yan. Maraming salamat po. At least, bago man mag-rapture, nakapagpasalamat na po ako sa inyo. Sana tanggapin nyo po ang aming pasasalamat. In behalf of our church, we just want to extend our gratitude for this great Pilgrim Bible Baptist Church, Cainta. The journey is too great for us. Let's just keep on keeping. Tuloy-tuloy lang po tayo until the Lord will return, until the last trump will sound. Anyway, at the end of the day, makita-kita na tayo doon isang araw. Ayan? So, kung kayo po ay mapapadaan sa Ilocos Sur, sabihan nyo lang po ako para at least kahit papaano ma-accommodate po namin kayo. Hindi na kayo mahirapang maghanap ng mga transient. Gagastos pa kayo ng transient. I-save nyo na lang sa gasoline. Doon tayo sa church, mag-fellowship tayo. Kami pong bahala magpakain sa inyo. So, shall we all stand? So much for introduction today. I need to do my assignments. Sa umagang ito, in 1 Kings chapter 17, a very familiar story in the book of Kings, chapter number 17. I have a lot of stories, kaya lang mauubusan tayo ng oras kung puro story ang sasabihin ko ngayong umaga. Anyway, those stories are life-changing stories sa aming ministry. At nagpapasalamat ako sa aming church na talagang all throughout the year ay yung support, kahit batang pastor po ako, yung aking mga men of the church, matatanda po yan sila lahat sa akin, but I thank God for them because they respect me as their pastor. 1 Kings chapter number 17. We will read verse number 8. 1 Kings chapter number 17. I believe you know the story of Elijah. Nung siya po ay sinabihan ng Panginoon, tumakas ka na, you go to the brook Cherith. Di ba? Tapos huwag kang mag-alala, pwede kang uminom dun ng tubig pag nauhaw ka. Sabi niya, inutusan ko yung raven to feed you there. You know that story, tama? Alam niyo yung context.
And after that, when the brook Cherith dried up, ang Diyos ay nag-utos kay Elijah to go to Zarephath. The word Zarephath means refinery. Na-preach ko sa church yan eh. One time, nag-preach ako sa simbahan, ang title, Brook Cherith, and then siniris ko siya, itinuloy ko naman ang title, Zarephath. No? So, the word Zarephath means refinery. When you say refinery, inaayos. May nililinis. Di ba? So, doon sa Zarephath, nirefine ng Panginoon si Prophet Elijah. So, doon sa Zarephath, inutusan siya ng Panginoon, you go to Zarephath, huwag kang mag-alala, I commanded a widow woman to sustain thee. So, dyan natin makikita yung utos ng Panginoon in verse number 8, and the word of the Lord came unto him saying, verse number 9, ang sabi po dito sa verse number 9, arise, get thee to Zarephath. What is the word Zarephath? It means refinery, which belongeth to Sidon, and dwell there. No, agstay ka doon. Behold, huwag kang mag-alala, I have commanded a widow woman to sustain thee. Di ba parang nakaka-amaze lang na ang inutusan ng Diyos na magpakain sa'yo, mas mahirap pa sa'yo. You get the point? Parang ang Diyos kapag nag-utos, minsan out of the box, ang hirap unawain, but it takes faith and obedience. Sabi ko ka mag-alala, may inutusan ako. May kinausap akong babaeng poor widow. Poor widow. To sustain thee there. A widow woman. We know in the Bible, kapag pinag-usapan widow, wala na nag-aalalay sa kanya, wala na nagsusuporta sa kanya. Mas kailangan niya na mayroong tumutulong sa kanya kesa siyang tumutulong. Pero this time, ang inutusan ng Panginoon, mas mahirap pa kay Elijah. Alam niyo, minsan, ang Panginoon, pag nag-utos, na may kinalaman sa misyon, nakakapuzzle eh. Eh, no wonder, naiintindihan ko rin, bakit ako pa ang magsusupport? Eh, ang hirap-hirap na ng buhay namin. Did you ever question yourself? Kami nga, minsan, yung sahod ko nga, kulang na kulang pa eh. Parang kok ang sahod ko eh. Kung hindi sakto, zero eh. Tapos, sasabihan ni Pastor, magsusupport pa kami sa mission. Di ba dapat kami ang suportahan ni Pastor? Have you questioned God about that? O ito na po yung kapareho no, no? Ito yung kapareho niya, Ang sabi, huwag kang mag-alala, Elijah. Nag-utos na ako ng babae, poor widow woman, to sustain thee there. Okay? So, this morning, let me preach on the subject. I send my template already, blessings in a backpack. Yan. Ano po yung blessing na dala-dala ni Elijah sa likod niya? Is there any blessings in a backpack of a missionary and a pastor like Bishop Luis? Is there any blessings? I think and I believe, bukod sa iniisip mo, may mas malaking pagpapala na hindi napapansin ng mga church members behind the backpack of a missionary. So yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. You may now take your seat at sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Amen? So, chill lang tayo, relax lang tayo. I'm so excited. Alam niyo, talagang masaya akong nakatayo ako ngayon dito. Sabi ko, Lord, salamat. Meron akong chance magpasalamat for more than 10 years, for more than 1 decade na hindi ako nakakasilay. Pero last 3 years ago, if I'm not mistaken, bumisita po sa amin si Pastor Bong. Si Pastor Bong from Brookside. Bumisita po siya sa amin, kasama niya yung family niya. And I'm thank God, sabi ko, Lord, ito na naman po yung mga additional friends in the ministry. And then, bumisita na rin po si Pastor Luis. Yung nga lang, hindi na nangyari yung plano na si Pastor Bing ang bibisita. Kasi na-promote na siya, nakuha na siya ng Panginoon. Anyway, salamat, narito pa rin naman po yung replica. Sabi nga, yung double portion ng Spirit, naniniwala ko na kay Pastor Luis na yun eh. Yung double portion of the Spirit. No? So, and for that, I'm so thankful. Blessings in a backpack. Hindi ako magtatagal para pagkatapos ko, magla-lunch tayo, konting break, and then tuloy-tuloy na tayo. Okay? Ready na ho ba kayo? Okay, so first of all, we're talking about the blessing through the mandate
of the Word of God. Now, when you say mandate, it is a command. Utos. Okay? So, may utos mula sa salita ng Diyos. Sa pagtatapos ng first point natin, I want to emphasize na it's not all about the missionary, it's not all about the mission, it's not all about the church, it's not all about what we give or gave. Sa unang puntos natin, I want to emphasize that it's all about the Word of God. Lahat yan ay patungkol sa salita ng Diyos. Kaya anuman yung mandate, anuman yung ipag-utos, anuman yung instruction from the Word of God, kung ito ay susundin natin, sigurado ako may blessings. Tama po ba? May blessing. Now, first of all, let's talk about the scriptural recipe or formula. So, may formula sa blessing eh. Ang pagpapala, hindi basa-basa babagsak sa iyo yan. O, naalala ko nung malilit kami, usong-uso yung OK Cafe Rico. O, naalala nyo ba yan? Ako po'y 80s and 90s. Pinanganak ako 1982 sa Parola. O, taga-Cainta po ako, Barangay San Juan po kami. Clemente po ang pilido ng nanay ko, sa side ng nanay ko, Clemente. Ang aking lolo dati ay naging barangay captain ng Barangay San Juan. Clemente, baka may nakakakilala pa nga ho sa inyo. Okay? May mga Clemente ba dito? May wala yun na yata, wala na. May recipe po, may gagawin ka sa pagpapala. Hindi yan babagsak, yung okay kaperi ko na meron pag gusto mo ng fried chicken, meron doon yung magtachacha lang, tapos pipitik sa daliri, and then meron ng fried chicken. Hindi ho ganon ang pamamaraan ng Diyos eh. Ang Diyos, meron siyang formula, meron siyang recipe. And by the way, I just want to commend the good taste of this church. Talaga naman napatunayan nilang good taste, ang sarap. Palakpakan nga natin yung ministry ng good taste. Oo, nabusog po kami noong Friday, nagluto sila, nag-catering sila, talaga namang good taste, good na good yung taste. Di ba? So, yung masarap na luto, merong recipe behind. Hindi yan magic lang na pinaghalo-halo mo lahat ng gusto mo, pinagganyan-ganyan mo na yan, tapos after that, sinerd mo na yan sa mga tao. I do believe there is a scriptural recipe. There is a formula behind the blessings of the Lord. In 1 Kings chapter 17 verse 8, binasa natin kanina yan, and the word of the Lord came unto Elijah. So, whatever happens to Elijah, it's not about Elijah himself. It's all about the command and the mandate na nanggagaling sa salita ng Diyos and the word of the Lord. Bakit nakarating si Elijah sa Buruk Sherit? Because of God. Bakit nakarating si Elijah sa Saripat? Dahil sa sinabi ng salita ng Diyos. Now, bakit tayo narito ngayon? Because of God. Amen? Dahil sa salita ng Diyos. Now, it must remind, let me just read this, it must remind every missionaries and brethren that without the Lord and His Word, we can accomplish nothing and expect no blessing. Naniniwala ho ba kayo dyan? You can say amen to that. Kung wala ang Diyos, pati ang salita ng Diyos, we can accomplish nothing and expect no blessing. Simply because kung bakit meron tayong mga accomplishment sa kanyang gawain, dahil sa Diyos at dahil sa salita ng Diyos. Without this, wala tayong magagawa. Tama? Sinabi nga yan sa Philippians, for without Christ, without Him, we can do nothing. Tama po ba? Correct po ba yun? Kung wala ang Diyos, wala ang salita niya, wala tayong magagawa. That's why missionary giving or mission program. Now, let me just read this. Missionary giving or mission program, yung iba, tinatawag, iba-iba mga tawag nila dito eh. Faith Promise Offering, mission giving, mission program, is not and must not be based on human perspective, but it is an scriptural recipe or formula in spreading the gospel around the world according to the Lord. Kaya po yung Faith Promise Offering, mission program, hindi po ito inimbento lang ng mga pastors. Ito po ay ayon sa command ng Diyos so that we can able to spread the gospel not just here, but unto the uttermost part of the earth.
In Mark chapter 13, verse number 10, the Bible says, "And the gospel must first be published among all nations." Alam ko lahat tayo naniniwala this morning na ang gospel ng Panginoon must not stay here. But the gospel of God must be published and preached all around the world until unto the uttermost parts of the earth. Meron ako nabasa at narinig na sabi, meron daw lugar sa China na kapag ito ay tinranslate mo into English, ang tawag ng lugar na yon, uttermost part. I think, Pastor Luis, yun yung sinasabi siguro ng Panginoon, na unto the uttermost part of the earth. No? Whether it is true or not, pero tama ang sabi ng Bible that the gospel must be preached all around the world. That's why meron tayong ganitong gawain na sina-challenge ang mga churches, ang mga tao, ang mga tatay, ang mga nanay, ang mga young people na tayo ay maging part sa misyon ng Panginoon. Hindi ka man bahagi sa paghayo sa malayong lugar o hindi ka man bahagi sa pagpunta sa ibang mga bansa, pero sa pagsuporta mo, ikaw ay kabahagi nila. That's why merong commitment sa mission. O mamaya po sa aming church din, yung aking in charge sa tagabigay ng mga mission envelope sa mga members ay magdi-distribute na sila. Every month, nagdi-distribute po kami ng mission envelope sa lahat ng mga members. Wala pong makakaligtas. Lahat ng members, binibigyan namin ng mission envelope. Sa Sunday school, sa mga bata, tinuturuan namin na sila ay mag-umpisa na mag-support ng mga missionaries. Amen? So mamaya yan, kapag hindi nila ginawa yung pagbalik ko, sigurado, gagawin namin uli yan. Pero ibibigay nila yan mamaya. No? Active yung aking in charge, taga-abot yan. Pag-service na, lahat ng mga members, inaabot tayo na yan ng mission envelope. Mission envelope. No? So, kasi yan ang paraan ng Diyos upang ang Ebanghelyo ay makarating unto all nation. Now, missionary giving program is not a modern human-invented program how the church can raise finances. Meron kasing mga basher dyan na sabi nila, ay, yan naman ay imbento lang ng mga pastor nyo para maka-gain ng mga financial. Diba? But let me say it's not. But it was a biblical recipe or formula how the message of salvation can be known into all corners of the world through sending and supporting God-called man. So ginagamit po itong araw na ito, itong commitment, itong Mission Commitment Sunday na ito ay ginagamit ng Diyos so that we can able to send and support missionaries. Kaya alam niyo mga kapatid, nakakatawa na ang mga local churches may mission program. Alam niyo, marami pong mga gawain na rin na wala ho silang ganitong mission program. Yes, they do soul winning, pero ang soul winning ay hindi lang nakakompile, nakabox doon sa kanilang geographical location. Kung hindi, it must be published into all nations. Paano yan? Di naman tayo makapag-area sa Vietnam araw-araw. Di naman tayo makakapag-soul winning sa Cambodia weekly. So dahil may mga missionary na naipadala doon, ang part natin is just to support them. The least thing we can do is just to support them. Kaya kapag may mga naligtas doon, hindi man tayo ang direct na nag-share ng salita ng Diyos, pero part tayo. Amen po ba? Minsan ang hirap intindihin yon. Kaya kung hindi mo maintindihan, di ikaw na lang ang humayo. Ikaw na lang ang pumunta sa Iran. Tama? Punta ka doon sa Iran, sa Hamas. Di ba? So, pagpunta mo sa Hamas, pagbaba mo, sumigaw ka, Hamas be saved. Di ba? Oh, Hamas be saved. So, kung ayaw mo naman, sa tingin mo, hindi ka doon talaga, ay naniniwala ko na every members of local church ay tinawag ng Diyos para sumuporta. Correct po ba? Can I have an amen to that? Amen? So, that is what we call the scriptural recipe or formula. Now next, we can go to the supernatural formula. Not just the scriptural, but supernatural in a sense na
ito ay salita ng Diyos. No? Supernatural in a sense na dahil yung utos galing sa Panginoon. Galing sa commander-in-chief. Okay, now practically, pag-usapan natin, practically, yung provision o yung sustenance comes from a human instrument. Practically speaking, sa atin talaga nanggagaling yung mga tulong na natatanggap ng mga missionary, whether local or whether they are foreign. Practically speaking. No? So tayo po yung tinatawag na human instrument that will obey the commandment of the Lord. That's why supernatural. You know why? Dahil utos ng Diyos. Kapag yun ay nasunod mo, that makes extra special. Bakit, Pastor? Kasi salita ng Diyos yan. Di ba ngayon, salita ng tao, sinusunod natin, privilege. Yung utos ng boss natin, pag nasunod mo, di ba ang sarap sa pakiramdam? Privilege. How much more yung utos ng may-ari ng buhay natin? How much more yung utos na nanggagaling sa hari ng mga hari, lumikha ng mundo, at kapag yan ay nasunod natin, that's make extra special or supernatural. So yun po yung supernatural recipe or formula. We can find that in verse number 9. Tapos na po tayo sa verse number 8. Let's go to verse number 9. Arise, sabi ng Panginoon kay Elijah, arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, dwell there, behold, sabi niya, huwag kang mag-alala, meron na akong napag-utusan na isang widow woman to sustain. So, di ba? Kanino nang galing utos? Sa Diyos. Sining inutusan? Yung widow woman. So, practically speaking, yung provision, yung sustenance, galing sa atin, but the command comes from God. Correct po ba? Inutusan tayo ng Diyos, so yung provision, manggagaling sa mga bulsa ninyo. Yan. So, bulsa. Hindi naman tayo siguro si kawawang cowboy. May bulsa, wala naman daw pera. Alam mo, hindi ako naniniwalang mahirap ang mga Kristiyano. Kahit sa church, sa mga member namin, sabi ko, hindi kayo mahirap eh. Isipan nyo lang naman na mahirap minsan. Sabi ko na, dati di ba nung nagbibisyo kayo, alak sa umaga, alak sa tanghali, alak sa gabi, hindi kayo nagre-reklamo noon. Sino sa inyo nung nalasing kayo, nagreklamo kayo? Sabihan, ano naman yan? Nalasing na naman ako, bukas uli. Wala naman, di ba? Kaya sabi ko, dahil ngayon ligtas na kayo, huwag kayong magre-reklamo pag mag-i-invest na kayo sa gawain ng Diyos. Kasi nung mga unsaved kayo, nilulustay nyo lang ang pagpapala, nilulustay nyo lang yung sahod nyo, yung pera nyo, pero never kayo nagre-reklamo. Kaya sa church namin, walang nagre-reklamo. Bawal magreklamo. Sabi ko, pag nagreklamo kayo, noong unang panahon, yung mga nagreklamong tao ng Diyos, pinagkakagat ng mga ahas. Naalala niyo yung story na yon? Diba narinig ng Diyos sa bawat tent ng mga tao niya, puro complain, walang tubig, walang pagkain, lahat na, complain na, mainit, ganito, ganyan. Parang sa church namin noon, nung mainit sa church, reklamo yung mga members. Pastor, ang init naman, may nahihimatay pa kami mga membro. Nung pina-aircon namin ng church, sabi na, Pastor, ang lamig naman. Sabi ko, ano ba talaga? Sala sa init, sala sa lamig. Ganun talaga tayo minsan. Pero alam mo, isang bagay na hindi napatunayan ko sa gawain, huwag kang magreklamo, sumunod ka lang. Bless ka ng Panginoon. Di ba? So, itong babae na to, siguro, nung nautusan meron siyang dahilan para magreklamo. Sabi niya, wala nga kaming pagkain ng anak ko. Doon sa storya, naabutan siya ni Elijah na namumulot ng sticks. Gagawin niyang panggatong. Meron siyang isang dakot na harina, isang patak na mantika. At ang sabi niya kay Elijah, lulutuin namin ng anak ko to, kakain namin to, at pagkatapos nito, mamamatay na kami. Di ba yun ang sabi nila? Siya lang nagsabi noon, hindi yung sabi ng Diyos. Correct? Kaya may preaching din ako dyan, ang title, Last Meal That Lasts for a Lifetime. Yung sinabi niya, huling pagkain na, pero that lasts for a lifetime. Kasi napag-utusan siya ng Diyos. Salamat, sumunod siya. May mga times na inuutusan tayo ng Panginoon, pero nagmamatigas talaga tayo Di ba? So, makikita natin yung supernatural recipe. God is the instructor and human is the instrument. You believe that? Ang Diyos ang magsasabi, okay, sige, gawin mo to, gawin mo yan. Sino yung instrumento ng Diyos? Di ba tayo? Di ba ang salamat, yung ikaw, gagamitin ka ng Diyos bilang instrumento
Sino ba tayo para gamitin ng Panginoon? Di ba? Napakagandang pribilehiyo. What a privilege to be used by God. No? God is the instructor, human is the instrument. Now, before missionaries comes in our way, the omnipotent, omniscient God already commanded us to support. It is not Elijah who demands, but it is God Himself who commands. Alam niyo, bago pa pumunta si Elijah sa Zarephath, may napag-utusan na kagad ng Diyos. Ganun siya ka-advance mag-isip. O, di ba, nauuso dati yan? Advance mag-isip. Mas advance ang Panginoon eh. No? Hindi pa niya inuutusan si Elijah, hindi pa nadadried yung brook, meron na siyang inutusan sa Zarephath na isang widow woman na kapag dumating na dyan yung missionary, paunahin mong pakainin. Kaya salamat po sa pagpapakain nyo sa amin dito. Ako po yung missionary din. Lahat naman po kami missionary. No? Isa nga sa mga iniisip ko no? Bago natin dapat suportahan yung ibang missionary, dapat hindi natin kalimutan yung pastor sa loob. Kasi siya yung unang missionary. Ang hirap naman na nasusuportahan nyo yung missionary, pero yung pastor nyo hindi, di ba? Correct ba yun? Parang hindi niya yata gusto yung sinasabi ko Mag-amen na lang kayo para masaya. Amen mo ba? So isipin mo yun. Salamat, no? Ito yung nangyari. Ito yung tunay na nangyari, mga minamahal. It is unusual for human's comprehension to accept that poor widow will be the supporter of the needs of the missionary. Ang hirap isipin na ang supporter ng missionary ay isang widow woman. Di ba? O baka may widow dito. Ikaw na yun. Ikaw na yung tinutukoy. In our church, meron kaming widows ministry. Sa pangunguna ng aking misis, merong grupo ang mga kababaihan namin sa church, ang tawag blooming ladies. Mga blooming talaga ang mga ladies. Blooming ladies. So meron silang ministry na kada buwan-buwan, lahat ng mga widow namin sa church ay binibigyan niya ng grocery, tapos meron silang cash na maliit kahit papaano. Yang pang Starbucks nila. Kaso walang Starbucks dun sa amin. Malayo pa, pupunta pa kayo ng Bigan. So, yan po ay pinopondohan, hindi po ng church. Pinopondohan yan ng mga ladies lang namin sa simbahan. Buwan-buwan yan. Para lang pang-inganyo. Kaya sabi ko sa ibang mga ladies, kung gusto nyo mabigyan kayo, dapat mag-widow na kayo. Pag-pray nyo yung mga mister nyo, nakuhain na ng Diyos. Para tatawanan sila. Sabi ko, I'm just kidding. Kidding aside, nagjo-joke lang naman. No? So, widow ang sinabihan ng Panginoon. Suportahan mo may papuntang missionary sa Zarephath. Ikaw ang inutusan ko na mag-sustain at mag-suporta sa kanya. Napaka-unusual, no? Kaya minsan alam niyo, ang Diyos, hindi talaga tumitingin sa status ng buhay natin. May mga tao na well-off na pero hindi nagsusupport sa gawain ng Diyos. Pero meron yung mga tao na alam mo yon, yung kanilang pangangailangan sa buhay, sakto lang para makapagpatuloy, and yet, nagagawa nilang sumuporta. It's not about status it's about submission. Hindi status. Sa amin sa probinsya, may mga time na, alam mo, pag may mga naging professional na, may mga trabaho na sila, ang lagi sinasabi ng iba, pastor sila kasi sila naman yung may magandang trabaho. Sabi ko, hindi dapat yun Dapat lahat. It's not all about the status It's all about submission. Pagpapasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's why mission giving is heaven's formula how we can bless poor people like the widow in Zarephath. Alam nyo, at the end of the story, hindi naman si Elijah talaga ang biniles It's the poor widow woman. Tama po ba? At the end of the day, it's not about the missionaries. Again, it's about God, pero it's about you who gave. Kayo yan Parang kayo ang star of the day today Kasi kayo ang kinakausap ko ngayon. Am I right? Parang kayo yung representation ng poor widow today. Pero kung titingnan ko kayo, hindi kayo poor
5 kayo eh. Hindi kayo poor. 5 kayo eh. So, pero kayo yung representation this morning. No? So we can see the scriptural formula. So we can see what's the second one? Supernatural. And then the last is the simple formula of God's blessing. Point 1 pa lang tayo, hindi pa po tayo magko-conclusion. Okay, so we can see the simple formula. God's formula is simple. What is that, Pastor? Just obey what He says. Ganun lang kasimple yung formula. Susunod ka lang. Di ba may kasabihan na, obey first before you. Now, pinalitan ko yan. Obey first and complain nothing at all. Sunod ka na, wag ka na magreklamo. Lalo pat ang nag-uutos sa'yo ay ang walang iba kung hindi ang Panginoon. Hindi ka magkakamali eh. Now, alam nyo, nung mga panahon ng pandemic until now, medyo sumikat yung pagtuturo ng ilang mga social media pastors na inaatake nila ang pagbibigay sa gawain. Siguro marami sa inyo, napanood nyo na yung mga social media pastors na nagpipreach sa social media, inaatake yung pagbibigay. Inaatake yung tithing, inaatake yung ganito, ganyan. Now, sabi ko sa church, siguro you came across to that preacher. Marami na rin sa inyo, baka napakinggan nyo yan. Ang sabi ko, church, hindi tayo magbabago ng aral sa simbahan na ito. Because ang pagbibigay sa gawain ng Diyos, whether it is mission, tithes and offering, first fruits offering, love offering, and whatever kinds of offering, ang sabi ko sa church, you will never go wrong giving to the Lord. You will never go wrong giving to the Lord. Never kang magkakamali kung magbibigay ka sa Diyos. Walang nagkakamali na nagbibigay sa Diyos. Sapagkat kung ang pagbibigay ay mali, Diyos ang unang nagkamali. John 3:16, He gave His only begotten Son. Correct? Kung ang pagbibigay ay mali, Diyos ang unang nagkamali. Hindi ho. You will never go wrong giving to the Lord. Huwag niyong pansinin nyo, mga papansin lang yung mga yon. Siguro yung mga yon na nalipasan ng gutom. O kaya kinabag. O wala nang maiturong tama. Pati tuloy yung mga ibang simbahan na apektuhan pa. Tayo pa naman ngayon, nasa social media world na tayo. Diba? Lahat, nakinig ka ng preaching. Sabi ko na, mali si Pastor Luis eh. Si Pastor Luis pang mali. Nakapakinig ka lang ng ibang mga social media preachers, di nga natin kakilala yun eh. Diba? Tapos sasabi mo, mali talaga si Pastor eh. Sabi ko na eh. Hindi. Hindi kayo magkakamali kung magbibigay kayo sa Diyos. Tama ba? Correct po ba? God says, get thee to Zarephath. Sabi ng Diyos kay Elijah, pumunta ka sa Zarephath. Verse number 9. And in verse number 10, he went to Zarephath. Just as simple as that. God gave the mandate, God gave the command. So anong ginawa ni Elijah? He obeyed the Lord. He went to Zarephath. There is no shortcut to the road of blessing. Do you believe in that? Kung gusto natin yung blessing that comes from God, there is no what we call shortcut. 1 Kings chapter 17 verse 14a, for thus saith the Lord. Yagi natin sinisigaw yan eh. Thus saith the Lord. And what is that, Pastor? The blessing through the mandate of the Word of God. Alam niyo, kung hindi ako sumunod sa Diyos, hindi ako sumunod sa aking pastor, wala ako sa kalagayan ko ngayon. It is just a simple, old-fashioned obedience. We keep on sharing this to the children, pinapakanta natin sa kanila, O-B-E-D-I-E-N-C-E. What's the next? Obedience is the very best way to show that you believe. Naniniwala naman kayo siguro sa missions. Mahina. Naniniwala naman siguro kayo sa missions. Dahil ang simbahan na to was built on mission. Pastor Bing is one of the spearheaded of missions. So kung naniniwala tayo sa mission,
one way to show that we believe, just simply obey. Siguro marami sa inyo nagsawa na kayo. Mula nung ako'y naging membro dito hanggang ngayon, nagsusupport na ako sa misyon. Yung iba naman, parang gano'n, di ba? May mga gano'n eh. Yung iba naman, yung mga bagong membro naman, yung mga bagong dating naman, huwag kang magsawa, just keep it up. Alam niyo kung bakit? Kasi kayong mga nauna, pwede kayong maging good example sa mga bago, sa mga parating. Kung yung mga nauna hindi na nagsusuporta, hindi na nagpapakita ng pagmamahal sa misyon, paano pa yung mga bagong dumating? Correct po ba? So there is a blessing through the mandate. There's a blessing in the Word of God. May blessing sa salita ng Diyos. Sa aming Iron Men's Fellowship ng mga men, ang tawag namin Iron Men. So yung verse namin sa Proverbs, iron sharpeneth iron. So I call our fellowship Iron Men's Fellowship. Every Tuesday po, ang aming Iron Men's Fellowship, nag-start kami na 6, inuuna namin yung dinner time, nagdi-dinner kami, hinati ko sa dalawang grupo yung mga men, Group 1 and Group 2. So ngayong Tuesday, Group 1, next Tuesday, Group 2, another Tuesday, Group 1, palitan. Sila yung nag-host, nagdi-dinner kami, minsan sa church kami, minsan lumalabas kami. O ngayon, ka-open lang ng McDonald's namin sa Narbacan. Walking distance lang sa church. Sabi ng mga Iron Men, hintayin natin si Pastor, doon tayo mag-fellowship sa McDonald's ngayong Tuesday. Sabi ko, siguraduhin nyo lang, nahihintayin nyo ako. Doon sa aming GC. So meron kaming fellowship sa mga men. At binigyan ko sila ng Bible reading plan. 1-year Bible reading plan. Kasi may iba sa kanila, pag nagbabasa, bubuksan yung Bible nila, ganyan-ganyan, habang nagsiselfone, ganyan-ganyan, tapos mamaya, isasarado na. Feeling nila, nagbasa na sila. Sabi ko nga, minsan mas kilala nyo pa si Tulpo kaysa sa Panginoon eh. Oo. Updated kayo sa mga kaso ni Tulpo, yung mga asawang nag-away-away doon, nagdemandahan, pero hindi nyo alam yung storya ng Bible. Baka isang araw, pag akit nyo sa langit, may kakalabit sa inyo, sabi niya, naalala mo ba ako? Nagustuhan mo ba yung sinulat ko sa Bible? Ano sabi mo? Sino ka ba? Ako si Obadiah. Ano sabi mo? May Obadiah ba sa Bible? Ano sabi ni Obadiah sa'yo? Ang daya-daya mo kasi. Hindi ka nagbabasa ng Bible. So binigyan ko sila ng Bible reading plan. So, minomonitor ko kung nasan na sila. Siyempre ako, nagbabasa din, pinapakita ko sa kanila. Minomonitor ko ngayon. Meron ako isang men, nagbasa ng Bible. Lahat sinimula sa kaliwa, pababa. Sabi ko, Brad, merong schedule, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sundan mo yung instruction. Hindi yung mula dito pakaliwa. So mula noon, ginawa niya, sinundan niya yung, pag Monday, ito yung babasahin mo. Tuesday, ito yung babasahin mo. Sabi niya, Pastor, ang sarap palang magbasa. Sabi ko sa iyo Sabi ko sa inyo Di ba? Pero alam nyo, marami pa rin mga members ng church. Saka lang nakakabasa ng Bible pag araw ng linggo. Now, I do believe silence means yes. At sometimes no. Napakaraming mga Kristiyano minsan sa Sunday na lang nakapagbabasa ng Biblia. Alright? Kaya sa aming church po, pag during preaching, kinokolekta po lahat ng cellphone namin. Meron kaming cellphone in charge. Pagpasok mo sa loob ng church, yung cellphone mo, kinukuha na kagad. So sasabihan ka na in charge, paki-silent po ito, at kung meron mang tumatawag na importante, sasabihan na po namin kayo para lalabas kayo. At yun yung kakausapin yung inyong, kung sakaling may tatawag man. Sa mga young people, wala na kayong dapat kausap pag Sunday. Other than that, baka meron kayong karelasyon sa labas. Pag may ka-text pa kayo na Sunday. So during worship service, sa amin effective po siya. During service, worship service, wala po kami hawak na cellphone. Kahit po ako. So iniiwan ko yung cellphone ko yan. Sila nakikita nila. Ang dala-dala ko lang, water lang sa church. Sa amin po yun practice po namin sa church. Saka lang nila kukuhain pagkatapos ng service. So ang hawak-hawak nila, walang iba, salita ng Diyos. Sabi ko sa kanila, karamihan sa inyo, ngayon nyo lang hinawakan yan. Tingnan nyo, hindi nyo pa napunasan, may alikabok na. Alam nyo kung bakit? Kasi napakaraming Christian, hindi na talaga nagbabasa ng Bible. Pati yung mga Sunday school teacher ko sa mga bata,
Sabi ko, mga sirs, mga moms, huwag kayong mag-study ng lesson nyo, Sabado lang ng gabi. Tapos kinabukasan, saka nyo tuturo. May mga ganong nangyayari. Nag-aaral lang ng lesson, Sabado ng gabi, ituturo bukas. Pero the whole week, Sunday school teacher hindi nagbabasa ng Bible. Pero mukhang hindi naman yata ganyan dito. Hindi lang ako sure. Amen po ba? Amen? Pwede naman kayo sumaya para makita paano. Kasi mangot kayo eh. Nag-almusal ba kayo lahat? Ako, sarap ng almusal namin eh. Lutuan kami ni Ma'am Tiny. The blessing of the mandate from the Word of God. Okay? Gusto niyo po ba ng pangalawa? Wala, matapos na tayo. Pangalawa, the blessing through the missionaries as the workers of God. Yan yung pangalawa, blessing through the missionaries as workers of God. Kanina yung blessing sa utos ng salita ng Diyos. Ngayon naman, blessing through the missionaries. Kaya yung mga missionaries, blessing talaga yan. Oo, hindi sila burden, pero meron kasi tayong stigma na nabuo. Pag may nakita kang missionary na bibisita sa church, ang unang iniisip ng mga membro ay ano? Si pastor, sigurado, magpapa-special offering na naman yan. Kaya nga, di ba, nauso yung kapag offering time, nag-uuna-unahan sa CR yung mga members. Pansin niyo yan? Uuna-unahan. Meron din ganyan sa amin. Kaya yung usher namin sa pintuan, pag offering time, hindi nagpapalabas. May mga usher kami sa pintuan eh. Lahat ng mga door, may mga ano yan, nakapwesto. Walang magpapalabas pag offering time. Mamaya ang ihi pagkatapos ng offering. Sabi ko, ano ba kayo? Demonyo ba kayo? Kasi demonyo, hindi mo raw mapaalis sa simbahan eh. Pero pag offering time na, aalis na raw yan eh. Amen naman kayo para masaya tayo dito. Para ma-relax po kayo. Amen. Sabi, pastor, ako yun ikaw talaga to. Blessing yan eh. Tayo talaga to. Diba? Alam namin, kapitbahay mong tinatamaan, ikaw yung narito. Amen po? So, blessing yung mga missionaries. Okay? So first, the missionaries are channel of blessing. Sila po yung mga dinadaluyan ng mga pagpapala. Kaya ang mga missionary, hindi burden. They are what? They are blessings. Blessing sila. Paano mo nasabi ang pastor? Sige, verse number 12 tayo para patunayan ko sa inyo. 1 Kings chapter 17, verse number 12. And she said, yung widow woman, diba sinausap siya ni Elijah pagdating. Sabi niya, pwede ba akong makahingi ng tubig? Oo. Yung may kulay Sabi niya, yung Coke Zero, kasi medyo diabetic na ako. Ayan. Sabi ni Elijah, Coke Zero. Yan. Diba? So nangingi siya ng tubig. Sumagot yung widow woman, verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Okay? Kasi pag hingi niya ng tubig, paalis na yung babae, di ba? Sabi niya, teka. Samahan mo na ng tinapay. Di ba? So, minsan mga missionary, makakapal din mukha talaga minsan. Pero blessing po sila. Blessing po sila. Malalakas lang talaga ang loob. Okay? Sabi ni Elijah, wag lang tubig. Baka meron kang tinapay dyan. Samahan mo na ng tinapay. Sumagot yung babae, widow woman Ano sabi niya? As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, gagurampot na harina, gapatak na mantika, and behold, I am gathering 2 sticks. Kami ay namumulot ng mga panggatong, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and what? Last meal nga, di ba? Huling kain na nila yon. Kasi pagkatapos nun, tsugi na sila. Dedo, patay na. Wala na kami. Ito na yung naiwan ng asawa ko. Harinang gagarampot, kapatak na mantika. Namumulot kami ng panggatong. Lulutuin naming tinapay ito. Kakainin namin ang anak ko pagkatapos patay na kami. Last meal, right? Huling kain na. Ano sagot ng missionary? Verse number 13. And Elijah said, fear not. Sabi ni Elijah, huwag ka matakot. Go and do as thou hast said. Huwag ka matakot. Sundin mo muna kung ano yung sinasabi ko sa'yo. Bigyan mo ako ng tubig, samahan mo ng cake, dalhin mo sa akin,
And after that, saka ka gumawa para sa iyo at sa anak mo. Now, kung ikaw yung widow woman, nasa sa atin yung lahat ng dahilan para mag-isip ng, ito na nga lang, ibibigay ko sa iyo to, saan kami kukuha? Pastor, yung sahod ko kulang nga. Hindi pa ako nakabayad ng internet. Hindi pa ako nakabayad sa mga credit ko. Pastor, ibibigay ko to sa mission. Paano na yung pamasahe ko pagpasok sa Monday? Paano na? Ano sabi ng missionary? Kamatakot. Gawin mo muna kung ano yung sinasabi sa'yo. Correct ba? Parang hindi kayo naniniwala doon. Nadadama ko lang Parang dama ko dito Ano sabi? Fear not, do as thou hast said. Alam niyo ang kalaban ng blessing? Takot. Takot ka magsauli ng tithes kasi mawawalan ka, di ba? Takot ka magbigay ng commitment. Takot ka kasi mawawalan ka. Iba yun yung ating perspective humanly, na kapag nagbigay ka, mawawalan ka. Pero yung biblical perspective, pag nagbigay ka, hindi ka mawawalan. This is not prosperity gospel. This is biblical preaching. Amen? Yan ang sinasabi ng Bible. Na iba yung sabi nila kapag ikaw ay nagbigay, nawawalan ka. Kaya kahit sa prinsipyo ng boxing, sa prinsipyo ng boxing, sino yung natatalo? Yung tumatanggap o yung nagbibigay? Mga lolas, sa prinsipyo ng boxing, sino po yung natatalo? Yung tumatanggap o yung nagbibigay? Yung tumatanggap pag matatalo. Kung gusto mong matalo sa boxing, tumanggap ka ng suntok. Pero kung gusto mong manalo, magbigay ka. Prinsipyo ni Pacquiao sa boxing, it is better to give than to receive. Tama, simple lang yun. Simpleng paliwanag lang para hindi na tayo mahirapan. Ganun din po sa gawain ng Diyos. Kamatakot. Gawin mo lang kung ano sinasabi sa'yo. Nakita niyo po ba na ang mga missionary is a channel of blessing? Missionary is not a burden, but channel of blessing. Another one, missionary is not just a channel of blessing, but challenge of blessings. Hinahamon nila tayo. China-challenge nila tayo na tayo ay pagpalain. Verse number 13, and Elijah said, huwag ka matakot gawin mo muna. Di ba hamon yan? Di ba challenge yan? Huwag ka matakot. Gawin mo lang muna kung ano yung sinasabi ko. Pagkatapos, pakainin mo ako, bigyan mo ako ng tubig at makakaing tinapay, at saka ka gumawa para sa sarili mo at sa anak mo. Hindi siguro napansin ng poor widow na pagkatapos niyang pagkainin, yung missionary, meron ng provisions galing sa Diyos. Para makagawa siya, para sa kanya at sa kanyang anak, at hindi na sila mamamatay. That's why, last meal that lasts for a lifetime. Yan po ang nangyari dyan. Actually, di naman kayo mawawalan Hindi kayo mawawalan, hindi kayo kinuhaan ng Diyos. Ito yung daan ng Panginoon para tayo ay pagpalain niya. Pangatlo, missionaries bring completeness to the blessing. Saan natin makikita? Verse number 15, tatalon tayo. And she went and did. Sumunod yung babae. Pero yung una, yung poor widow, nag-aalanganin. Natatakot siya. Parang minsan ganun din tayo mga Kristyano. Nung una, nag-aalanganin ka, nangangamba ka, natatakot ka, baka magka-problema ka sa budgeting mo. Pero nung sinubukan mo, nung ginawa mo, you see the results. Ang sabi, and she went and did according to the saying of Elijah. So guess what happened after she obeyed what the missionary said? Ano sabi? And she, and he, and her house did what? Come on, say it with me. Did what? Say it louder. Did what? Namatay ba sila? Sino may sabing mamamatay sila? Sila. Pero nung sumunod, nakakain si Elijah, nakakain siya, nakakain yung anak niya, nang hindi lang isang araw, many days. Hindi sila namatay, hindi sila naubusan, because missionary will complete the blessings of God. Ito yung kukumpleto. Baka ito na lang yung kulang No? Kumbaga sa listahan ng Diyos, para ibigay niya yung blessing niya sa'yo, may isa ka pang kulang na requirement Hinihintay ng Diyos na ibigay mo na Tama?
Hinihintay ng Diyos na ibigay mo na yung mission offering mo eh. Hinihintay ka ng Diyos, isa na lang yung kulang eh. Tanggap na to eh. May isang kulang eh, oh. Masipag naman siya mag-church. Oh, Sunday morning, Sunday evening, prayer meeting, nag-social winning, nagba-Bible study, naglilinis sa simbahan, tumutulong. Sabi ng Diyos, ako may kulang. Ito na lang siguro yung kulang mo eh. Baka ito na lang yung kulang mo eh. Yung hinihintay mong breakthrough sa buhay mo, yung hinihintay mong life-changing na mangyari sa buhay mo, baka ito na lang yung hinihintay ng Diyos. Tingnan niyo yung babaeng widow. Di ba ang sabi nila, last na pagkain namin, at pag kinain namin to, mamamatay na kami. Tanong, yung ba ang nangyari sa kanilang mag-ina? Hindi. Nagbago yung buhay nila eh. Nagbago yung landscape ng buhay nila mula nung sumunod sila sa sinasabi ng Diyos at ginamit nilang instrument, yung missionary, para idaloy ang pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, kada may missionaryong tatayo sa inyong simbahan dito, tingnan yung isa-isa, sabi nyo, no, yan yung daanan ng pagpapala ko. Kaya pag may sasampang missionary dito, mag-una-unahan kayo, iyan na siguro yung last requirement ko. Correct? Iyan na siguro yung huling requirement na hinihintay ng Diyos sa akin. Dapat nag-uuna-unahan. Hindi nag-iiwa-iwasan. Andyan na naman. Oh, kaya sabi ng iba, maho-hold up na naman tayo ngayong Sunday. Wakas sa tuldukan na natin yung mga prinsipyo. Matagal ko na naririnig yan. Bago pa akong ligtas, naririnig ko na yan na sabi nila, para ka daw na-hold up sa church. Walang hold upan dito. Amen? Salita ng Diyos ang pinag-aaralan natin. Amen? Correct po ba? Oo. Sabi ko nga sa mga members, huwag nyo lang akong ngiti-ngitian. Huwag lang kayo mag-amen. Tapos pag uwi nyo, ganun pa rin naman kayo. Start to live. Start to walk. O, ipamuhay mo, lakaran mo yung mensaheng naririnig mo. Sapagkat ang pagbabago, hindi nag-uumpisa. No? Diyan sa upuan mo, mag-uumpisa yan kapag ito'y nilakaran mo. If you walk on that message. So you see, nakita natin yung completeness ng blessing. 1 Kings chapter 15, and she did according to the saying Elijah, and she and he and her house did eat many days. Then verse number 16, ano sabi? And the barrel of meal wasted not, did the cruse of oil fail. Naubos ba yung harina? Hindi. Yung mantika, naubos? Hindi ko alam paano nangyari yun. Siguro araw-araw, paakyat ng paakyat yung level ng mantika. Parang magic kung titingnan natin. But it's not. Miracle from God that comes from obedience. Amen? Di ko alam paano nangyari yun. Na yung lagayan nila ng harina, paggising ng poor widow, pagbukas niya, sabi niya, oh, mukhang hindi nababawasan na. Alam mo yung kahit minsan yung sahod mo, akala mo kulang, pero dahil tapat ka na nagbibigay sa mga missionary, bukod sa nagsasauli ka ng tithes and offering, napapansin mo na kahit minsan maliit yung sahod mo, hindi ka nakukulangan. But I saw a lot of people, malaki ang sahod. Pero ang sabi, Pastor, bakit kulang? Kinulang na naman ako. O yan, kasi di ka nagsasauli sa Panginoon. Sa aming church po, sa aming church to, lahat ng choir members namin, minomonitor ko po ang offering nila. Tithes and offering nila, soul winning nila, missions offering nila. Dahil hindi sila pwedeng kumanta nang hindi nila nagagawa yun. Sabi ko, kakanta kayo, pipreachan nyo yung mga tao, pero kayo hindi nyo ginagawa yun. Sa amin po yun, ha. Kakanta ka dito, sasabihan mo sila about being blessed to be a blessing. We've been loved to give His love. Tapos kayo, hindi nakikita sa inyo? We did that in our choir. Come on now, you're silent now. Amen? Nakakatulong po ba? Nakakatulong po ba? Sabi ko nga, church, the same word of God that hurts you is the same word of God that will heals you. Kaparehong salita ng Diyos na nakasakit. Anyway, sabi ng Bible that the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Masasaktan ka, but at the end of the day, the same word of God that hurts is the same word of God that heals.
Kaya yung aking choir director, weekly, twice a month, nagsesend siya sa akin ng report ng lahat ng mga members na, ito pastor, yung si ganito, ito yung kanyang, pumasok yung kanyang offering na ganito, ito yung ganyan. So, namomonitor. Kapag hindi nag-comply, kinakausap ko sila isa-isa. Sabi ko, ano nangyari? What's the problem? So, nalalaman ko yung problema. And then, we try to encourage them. Huwag mong pababayaan yun sa Lord. Kasi hindi ka pinabayaan ni Lord ng mga panahong lumuluhod ka dito. Sabi ko sa mga young professionals namin, recently, meron kami isang young people na na-promote sa Alorica na ngayon ay coach na siya sa mga upcoming na mga pumapasok. Sabi ko sa kanya, nung panahong ikaw ay bata pa, napakatapat mo sa Diyos. Every prayer meeting, lumuluhod ka, nagpe-pray ka, na sana ikaw ay patapusin ng Diyos. At pag nakapagtapos ka, makapagtrabaho ka, at ngayon ikaw ay nagtatrabaho na-enjoy mo yung blessing ng Panginoon, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Kasi nung mga panahong lumalapit ka sa Kanya, hindi Kanya nakalimutan. Correct? May mga young professionals ba dito? Huwag niyong kakalimutan si Lord. Hindi trabaho ang priority. Ang priority, si Lord. Amen? Pastor, paano pag wala kaming trabaho, mamamatay kami? Excuse me po hindi trabaho nyo ang nagbumubuhay sa inyo. Hindi trabaho nyo ang bumubuhay sa inyo. Ang bumubuhay sa inyo ay sino? Ang Diyos. Sabi ko, nung wala kang trabaho, buhay ka eh. Ngayon pa kayang may trabaho ka. Correct? Correct po ba? Mukhang nagagalit na kayo sa akin kanina. Natutuwa kayo sa akin ngayon eh. Ang cute-cute ni Pastor, ngayon nabubuyisit na ho kayo sa akin ngayon. Di ba? Gusto ko lang po kayong tulungan. Sinasabi ko lang po kung ano yung ginagawa namin sa church. At ang sabi ko nga kanina, party kayo sa gawain doon. Party kayo doon. Ano man yung naabot namin sa Narbacan, kabahagi kayo. That's why all the pilgrim churches are looking after you. Amen? Let me just say this. Members of Pilgrim Kayinta, all the pilgrims around the Philippines, or maybe on the other foreign soil, are looking after this church. So keep it up. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Tuloy tayo. Sige, tapikin mo yung katabi mo. Sis, Brad, tuloy tayo. Many pilgrim churches are looking after us. Tuloy tayo. Amen? Oo, tuloy tayo. That's why the same crowd I saw today is the same crowd will be on prayer meeting. Anong araw prayer meeting niyo po? Thursday. The same crowd I saw here. Dapat, prayer meeting, narito kayo lahat. Parang wala nag-amen doon. wala yata nag-amen doon. Baka may nagpaplano na yata hindi mag-prayer meeting. Naintindihan ko na po, napaka-traffic talaga sa lugar nyo. I do understand. Alam mo sa amin, walang traffic. Kaya pag medyo tumigil lang ng mga lumagpas na 1 minuto yung flow ng traffic, ito ang mga iniisip namin. Is either may LTO o may na-aksidente. Kasi ang flow ng traffic doon, tuloy-tuloy lang. Dito, grabe. Ang lapit lang pupuntahan, mabuti ka pang 2 oras. Nauunawaan ko po. Tama? Correct? Pero wag nyo naman gamiting excuse yan para hindi kayo makapunta sa gawain ng Diyos. Amen? Did I say it correctly? Don't use it as an excuse. Kasi kung ang Diyos nag-excuse, sabi niya, pambira, Diyos ako, pinagbubuhat niyo ako ng cross. Di ko naman kasalanan to, kasalanan niyo to eh. Kung paano nag-excuse si Lord? Pero hindi eh. All the way to Garden of Gethsemane, Jesus said, not my will, but thine be done. Correct? Let this cup pass from me. Sabi niya, kung pwede lang sana, hindi ko madaanan itong paghihirap na to. Nevertheless, not my will, but the Father will be thine. Correct? Nakakasunod po ba tayo? Ay, ang saya. Masaya ang church. This is the happiest and the safest place every Sunday. Hindi mo to may kukumpara sa magagandang lugar na pwede mo puntahan. This is the best place. Every Christian ought to be every Sunday morning, every Sunday evening, every prayer meeting, every gatherings, every special occasions and conferences. This is the best place you can be. Amen? So, channel and completeness of blessing. Philippians chapter 4, verse 19, but God shall
What's the next word? But God shall supply all your, take note, not your wants, but your need. He will supply all your need. And I will close with this last point for 15 minutes. Blessings through the mandate, blessings through the missionaries, and those materials placed. Now, when I say material, I'm talking about the knowledge, yung kaalaman na inilagay sa kalooban ng Diyos. The knowledge placed in the will of God. Okay? So first of all, pag-usapan natin yung priority of missionaries. Okay? Parang basag na ito. Sabi nga nila, sirang plaka na to na paulit-ulit na lang sa simbahan na sinasabi natin. And yet, marami sa atin, hindi tayo nagsasawa. Marami sa aming mga pastors, hindi kami nagsasawa ito. Na patuloy, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. The priority of missionaries. 1 Kings chapter 17, verse 13. It says, and Elijah said, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Nakita niyo kung paano pinariority yung missionary. Supposed to be, ganito yung basic. Dapat uunahin mo yung sarili mo. Tama. Bago mo pakainin yung iba. Ikaw muna dapat unang mabusog, bago yung iba. Correct? Okay? So, bago mabusog yung pastor, dapat mabusog muna kami. Parang ganon. Bago mabusog yung mga missionary, dapat kami muna. Kasi, kami to eh. Kami naghirap dito eh. Pagkain namin ito, pinaghirapan namin ito, pinagtrabawan namin ito. Pero baliktad sa turo ng salita ng Diyos eh. Ang priority is the missionary. Now, nakita naman natin yung result when you prioritize missions. Now, alam mo sa aming church, lahat binibigyan namin ng mission envelope. Sinabi ko na kanina yan. Pero alam nyo, hindi lahat ibinabalik yun. Kaya sabi ko, ang dami nyo na naipon na mission envelope sa bahay nyo. Tapos humihingi pa kayo buwan-buwan. Ibalik nyo na. Pagbalik nyo, lagyan nyo ng laman. Oo. Kuha namin, siyempre, iba, naiyang hindi tumanggap eh. Ikaw ba naman, lapitan ka na isa-isa eh. Nung in church, mission envelope mo, mission envelope mo, mission envelope mo. Siyempre, kukuhain mo. Yung iba, iniipit sa Bible. Yung isa, nakikita ko, nahuhulog sa Bible. Nakikita mo sa church, sa simbahan. Naku, may nakahulog na mission envelope. Tinitingnan ko kung may laman, walang laman. So, kinukuha ko, sayang yun eh. Bibigay namin uli, next month. Bigay namin. Kaya sabi ko, sa uli nyo na yung iba. Dami nyo na naipon eh. Nakailang pakete na kayo ng mission envelope. Bakit? Kasi may mga Kristiyano, hindi priority ang missions. Pangalawa, partnership with missionaries. We ought to be partners. Hindi natin sila enemy. Partners in missions. God is the sender. Tama? Elijah is the missionary or the servant. And the widow is what? The supporter. Kaya yung widow, representation ng local church. Ang Diyos ang nagpadala. Okay? Sino ang pumunta? Si Elijah or missionary. Siya yung servant. Sino yung supporter? Local church. Na kung ayaw nyo nga mag-support, kayo na ang humayo. Ganun lang naman eh. One way or the other, pwede naman eh. Wala namang masama eh. Kung ayaw mo mag-suporta, ikaw na lang ang pumunta. And by the way, kahit yung iba na humahayo sa ibang lugar, nagsosuporta rin. Ako rin po ay meron akong monthly commitment sa missions. May monthly commitment. No? At kapag yung missions namin ay hindi nakuha yung goal for the month, syempre aalalay yung aming tithes and offering para lang makompensate lahat ng pangangailangan ng missions. Because they are priority. And they are partners in missions. God is the author of missions. Elijah is the actor. And the widow is the aid. Yung widow woman, siya yung tumulong dun sa actor ng mission. Sino yung author? Is no other than God. God bless Elijah through the widow. Correct? Na-bless Elijah dahil sa babae, and God bless the widow through Elijah. Nakita niyo po ba yon? Diba? Nabusog si Elijah, napakain siya, ginamit yung widow.
Ngayon naman, na-bless yung widow dahil pinakain niya si Elijah. Wala talagang talo dito. Win-win situation to eh. Nakikita niyo ba yon? Yung statement? Win-win situation yan. Walang lugi dyan. Walang talo. Walang mas nakakalamang. Win-win situation to. Na-bless si Elijah dahil ginamit yung widow. Nabusog siya, napakain siya. Yung widow woman, hindi namatay, hindi naubos yung kanilang harina dahil sila'y biniles ng Diyos. By what? By obeying what God says in His Word. Philippians chapter 4, malapit na ako matapos, verse 15 to 18. Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church. Parang nagmamaktol si Pablo dito eh. Sabi niya, alam niyo, mga taga-Pilipay, nung ako ay nagpasimula ng Ebanghelyo, nung ako'y umalis mula sa Macedonia, walang simbahang nagbigay ng tulong sa akin. No? Kayo lang. But ye only. Kayo lang. But I have all. Pero sabi ni Pablo, okay lang, meron naman ako eh. Kasi meron siyang trabaho eh, di ba? We know that Apostle Paul is a tent maker. He is a business, a people himself, nung siya'y tinawag ng Diyos. Hindi naman niya binitawan yun eh, nung siya ay tinawag na ng Panginoon eh. Sabi niya, meron naman ako eh. Pero ang problema, nade-degrade kayo ng blessings ng Panginoon simply because hindi kayo kumokonekta at nakikipartner sa mga missionaryong katulad namin. That's why ito yung ginagawa sa simbahan so that ang bawat members ng church ay maintindihan nila na napaka-importante pala na konektado tayo sa mga missionaries. But I have all and abound. I am full and having received of Epaphroditus things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Now, listen, be partners of God and missionaries, not just through prayer, soul winning, and giving. If you are not called to go as full-time missionaries, then the least thing you can do is no other than give. Amen? And then last, the purpose of missions. It pleased God to bless the widow, or the widow, should I say, so the widow can bless God. Ulitin ko po, God, Elijah, missionary, and the widow, both three work hand in hand to fulfill the greatest commission of God of sending missionary and supporting them. In 1 Kings 17 verse 14, for thus saith the Lord, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Hanggat ang Diyos hindi magpapadala ng ulan, yung harina, saka yung oil sa lalagyan ng babae, hindi mauubos. Kapatid, yung blessings ng Panginoon, unlimited yan eh. Diba nauso na yung unlimited rice, unlimited load. Dati uso nun, pag gusto mo magpa-load, mag-scratch ka pa. I-register mo 300, di ba? Kada isang text piso. Kaya pag nag-text ka, lahat ng karakter, inuubos mo na. Sayang eh. Ngayon, pag tinanong ka, kumusta? Di ba? Emoji na lang. Ano yun? Samantalang nun, ang haba, magkukwento ka pa. Sayang kasi yung piso eh. Ngayon, emoji na lang tayo, di ba? Pupunta ka ba? Siyempre, mag-expect ka, okay. Tapos wala naman pala. Emoji lang pala yun. Di ba? Nasusundan niyo po ba? We can see the purpose of missions to spread the gospel all around the world, and especially to bless every individual members of the church. Not just to be the part in holding the rope of missions, but also the blessing on holding. Not just the burden of holding, but the blessings of holding the rope of missions. Alam niyo bakit marami nasa-save? Kasi maraming tumutulong. Pag wala nang tutulong, siguro wala nang masisave. Gusto niyong mapabilis ang pagbabalik ng Diyos? Binanggit ko to last Wednesday sa church. Sabi ko, alam niyo, kung hindi titigil ang gerahan na yan, baka malapit ang bumalik ang Panginoon. Masaya ba kayo? Sana nga dire-diretso na para bumalik na si Lord.
wala nag-amen, ano sila, nakatingin lang na seryoso. Sabi ko, siguro ayaw dahil yung iba sa inyo hindi pa kayo nakapag-asawa. Pastor, wag muna, mag-aasawa muna kami bago mag-rapture. Pinipigilan natin yung pagbabalik ng Diyos. Sabi ng Bible, kapag ang gospel ay nai-preach na into all the world, then the end shall come. The end shall come. Siguro kaya pa di bumabalik si Lord kasi dami pang hindi nakakarinig ng salita niya. Amen? Baka merong mga dito, tinatawag kayo ng Diyos into foreign missions. O baka yung iba sa inyo, gusto nyo maglingkod pero hindi nyo alam kung paano. Why not enter Bible school? You have a good seminary here. Meron kayong established, maganda at maayos na seminary dito. Why not invest your life in Bible school? Gusto mo mag-serve pero hindi mo alam paano. Now, then, hayaan mo yung sarili mo na i-train kayo ng mga tao na na-train na noon sa gawain ng Diyos. Before kayo pumunta sa mission, sa field, sa foreign, why not you enter yourself into a Bible school na matetrain kayo, mas lalo nyo ma-appreciate kung gaano kasarap maglingkod sa Panginoon Diyos. Magandang umaga po, tayo lahat ay tumayo as you close your eyes. Tumayo po tayo lahat, pikit natin ang ating mga mata. Before I call Pastor Luis, Pastor Ray this morning, I will just take this privilege. Alam ko, the message is clear, nothing is emotional, all are spiritual. Habang kayo po ay nadyan sa inyong mga upuan, pwede po ba, imbitahan po kayo, punta tayo sa altar, manalangin tayo sa Panginoon. Would you like to do that? Can you do that? I know you can pray on your seats, but you can do better than that. Pastor, pwede ako manalangin sa upuan? Yes, I know. But you can do better than that. Why not you go to this old-fashioned altar, surrender it to the Lord. Ngayon, naunawaan mo, naintindihan mo kung gaano kaimportante ang misyon ng Panginoon Diyos.